Gandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito inyong lingkodado Paglinawan na nagbubungad ng pagbati para sa aking kaibigan na si Eli Hoy, Salazar magandang araw po sa ating lahat. at sa ating sekretary. Magandang araw muli sa inyo, mga kababayan. Mga kababayan na talagang hirap na hirap ang buhay ngayon. Lalo pang pahirap ng pahirap. Ang exchange rate ngayon is 59 pesos to a dollar. May lindol pa, may lindol. Saka, bukod dyan, Sek, kasi marami raw nagpapalit ng peso to dollars. Oo. Ang dami nagpupunta ng abroad. Di ba pa yan? That's aggravating. Nabasa niyo ba yung post ni Gretchen Ho? Yung kamag-anak niya. Yung mga OFW daw nagpapalit sa Hindi airport. OFW. Kapag miyembro ng kanilang pamilya, Oo. nasa Oslo, Norway, Okay. nagpapalit ng $300. 300 lang ha? 300. Tapos hindi siya pinagpalitan. Kasi baka raw money laundered yung galing Pilipinas yung dollar. Tsaka alam mo, Apektado. true to tell, it seems that people are so worried about itong situation natin. Oo. Sinabi na natin that we are, I think, we are in a state of anarchy. Failed state. We have been a failed state for months already. Oo. Dahil nga dito, palala ng palala yung issue ng corruption. Every bit and pieces of information about any locality, it comes out Grabe that talaga. there are flood control ghost projects everywhere, substandard projects everywhere. So, alam mo, paring Eli, as early as 2024, nung bumaha ng todo after nagsona si Marcos, alam na niya. Alam na niya ito lahat. Kasi, napahiya siya eh. Pinapalakpakan siya tapos bumaha. So, I'm sure that he already made investigation. Pero, hindi pa rin, wala pa rin remorse, wala pa rin consolation to the people kasi pinirmahan pa rin niya yung 2020. GAA noong Yun. 2025. Even if there were already issues na Incorrigible. na may mga blanco and everything. May mga black checks. No? Dinili pa ng 1 week yun para lang daw pag-aralan. Tapos Pag-aralan. 29 billion lang ang Nagyabang nakita. pa siya na 4,000 plus pages, binasa daw niya. Ikaw naniwala ka binasa? Baka 4,000. 4 pages lang ang binasa. yung yung introduction lang ang binasa. Saka magkano yung amount sa uli, pipirma lang. Pirma lang. Signed by Oo. the President. Oo. Ano? Pero ito nga Yung issue ng mga exception. Ano bang laman noong 2023, 2024, 2025 budget? Puro may laman. Magmula nung NEP na nanggaling sa kanyang opisina because it's prepared by the DBM which consolidated lahat ng mga proposed budget ng bawat departamento. Consolidated, after the SONA, this was turned over in a ceremony in the House of Representatives. Pagdating doon, sinaksakan. Bago bumalik from NEP, went to the hearing, went to all the process, tapos dumaan sa BICAM, pagbalik, it was an enrolled bill, which they now call the General Appropriations Bill. Kung ikaw, responsible ka na tao, paring Eli. Responsible ka na presidente, paring Eli. Paring Ado. At tinitingnan mo yung kapakanan ng taong bayan. Loan tayo ng loan ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. So hindi ba, kung ikaw ang tatay ng pamilya or nanay ng pamilya, mayroon kayong limited budget sa bahay niyo, hindi mo ba kaya titingnan
So, utusan mo yung katulong mo mamalengke. Hindi mo ba o ano ba yung listahan mo na bibilhin mo sa palengke? Hindi mo ba isa-isahin? Bakit kahapon sabihin mo? Ang sinasabi mo, ito lang yung bibili mo. Bakit ngayon? Ang dami na yung sinaksak mong ano. Di ba? Pero wala siyang ginawa. He just signed it without even looking na ang flood control proposed doon sa NEP is just very small compared to the General Appropriations Bill na pipirmahan niya. And yet he signed it, partner. And hindi pa siya satisfied. In 2024, mas doble pa. Tapos nung 2025, halos pareho ng 2024. So, irresponsibility. But you're becoming an irresponsible person carries with it the weight of the Filipino people. Yung hardship, kahirapan ng taong bayan, dala-dala mo dahil hindi ka nag-aral, hindi mo ni-review, hindi mo man lang binasa word for word, item per item. And now, ipapasa mo ang sisi sa mga underlings mo na nakinabang. Pero mayroong ibang nagsasabi na baka for all we know, conspiracy nila ito. Na talagang alam ni Marcos from the beginning na talagang kikita at kukuha ng pera yung mga buhaya at makikihati siya. Paring Ado, what do you think about that? Well, yun na nga sinasabi ng mga, lalo na ito mga pinagkatiwalaan nila, no? Kumakanta na, ha? 450 sa 2025 budget ang insertions. Sabi mo doon sa isang podcast natin, 29 lang ang binito niya. So yung 421, assuming na corrupt yun, na insertions, his signature legitimated it. At saka, ito nga, let's simplify it in the sense that sinabi ni Ping Lacson na halos lahat ng senador may insertion. Mayroong isang senador na kunyari malinis. Kunyari, dinideny niya yung I have never had any insertion. I even opposed the BICAM. I did not sign the BICAM. I was an opposition. Dalawa kami. Yung minority floor leader. Coco Pimentel. Pero, alam mo, mayroon kasing mga haka-haka ngayon na itong babae, tinatawag nilang Eva dyan sa Malacanang. Sinasabi na nila Maharlika na bata-bata nila ito talagang tao nila ito si Tunying. At siguro, mayroon na ngayong nag-aambisyon kasi itong babaeng pangalan ay Risa Hontiveros, nag-aambisyon maging presidente. Hindi pa tapos yung ambisyon ng mga Marcos na magpapatakbo ng kamag-anak or anak nila. Sabi nila, dapat putulan na natin ng liig itong babae na ito. Kaya binisto ngayon ni Tunying, paring Ado. Binisto ngayon, siniraan ngayon ang Hontiveros para hindi na makatakbo. Nabisto tuloy ngayon na sinungaling, napakasinungaling. Nagsinungaling na hindi nagbabayad ng mga testigo, pero sabi ni alias Rene, binayaran siya. Ngayon, naprubahan talaga na sinungaling itong Hontiveros by saying na hindi siya nag-insert. Pero ngayon, pinalabas ni Tunying at ni Jerry Ba na nag-i-insert ng 3 bilyon. May dokumento, may resibo. Ito, pakinggan natin. Panoorin natin. Meron tayong sinabi tapos tatawaging fake news, lalo pa at galing sa isang senador. Kapag ka po sinabing insertion, sa aking tingin, insertion, wala namang masama sa insertion, no?
ang insertion na tinatawag din pong amendment, wala naman po sanang masama. Bakit po? Sapagkat ang lahat po ng senador, hanggat hindi po sila ibinabawal, pati mga congressman for that matter, hanggat hindi sila binabawalan na mag-introduce ng amendments sa panukalang budget, pinapahintulutan po sila. Ibig sabihin, legal po yun. Kailan lang po nagiging masama ang insertion? Kapag po ang insertion, mga kababayan, ay inimplement na nakikialam po yung senador o kaya congressman dun sa implementation. Hindi ako makapaniwala. Parang hindi ako makapaniwala kasi naman, paano ka naman maniniwala na may insertion, especially sa flood control, si Senator Risa Ontiveros, ang tingin natin sa kanya, talagang hindi siya papayag dito, especially ito ang pinakamainit na usapin ngayon, mga kababayan. Iyan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado. 3 billion 35 million 800,000. Tatanungin muna natin ang opisina ni Senator Risa Ontiveros. Baka kasi hindi alam ni Senator Risa Ontiveros to Itinatanggi po ba nyo na sa inyo ito? Magagandang proyekto po ito mga kababayan. Ako naniniwala ako magagandang proyekto. Kaya at this juncture, I want to reiterate that there is nothing wrong with insertion. There is nothing wrong, but here there is something wrong. Because, anong business ni Hontiveros na mag-allocate from, ng flood control? Hontiveros, masyado kang magmamalinis, anong business mo na mag-allocate ka ng 200 million, 100 million sa iba-ibang lugar na flood control? Sigurado ko ako may lumapit sa iyong kontraktor. Sabi nga ng isa, sino ba yung nagsabi na, bakit makinis ngayon ang mukha nito ni Risa Ontiveros? Gumagos na ba ito para kay Bello o kay Ivy? Para magpapaganda, para ready to become a candidate for the president? So, mahal yung mahal yung mahal yung magpa-beauty. Especially when you're already in your older age. Sinasabi lang yan ng mga iba, allegedly. Pero, kung may automatic kasi, kung ikaw, isang tao nagmamalinis, syempre, consistent ka rin sa ginagawa mo na ang mga projects mo pertains to clean projects. Maybe school buildings or mga kabuhayan, improve mo yung mga kabuhayan and so on. Pero pag flood control na talaga, wala kang escape dyan, paling Kelly. Yan talaga ngayon. Ang masama dyan, tinatanggi niya, may iwas siya. At tapos may listahan na dyan, nalalabas. Paano ngayon yan? At dapat lang, kung ang Senado, si Ping Lacson, ay binulgar na ito at may mga tao na kagaya ng mga DPWH officials, dapat din na tumbukin yung mga flood control projects ni Hontiveros kung saan man at tatanungin din. Kasi unfair naman kay Jinggoy yan, kay Joel Villanueva, kay Binay, kay Bong Revilla. Yung kay Bong Revilla na nabisto na, yung kapatid niya ang nagpatupad ng kanyang mga insertions. Billion. Dati, alam ko, kilala ko yan si Princess. Dati, noong panahon ng tatay nila at kasi chairman ng Public Works yun at nagiging si Bong Revilla na, maliitan lang yung mga project. 2 billion. Ito, billion na
So, nagiging negosyo na, di ba? So, 3 billion. So, ito kay Ontiveros, dapat matingnan din yung kanyang mga flood control projects kung saang lugar at maayos ba ang pag-implement. Kasi, ang flood control kasi madaling dayain yan eh. At saka yun ang money making ng mga corrupt officials ngayon, mga buhaya. So, yun po. Tapos, talking about insertion, ang biniblame ngayon si Saldico. Sinasabi si Saldico, siya yung mastermind. Pero ito pare, may statement si Saldico. Sabi niya, si Marcos ang nasa mastermind. Statement of Elizalde Co. Quote, I categorically deny these baseless accusations. I did not mastermind, tolerate, or allow any supposed last-minute insertions and realignments in items in the 2025 General Appropriations Act. All items in the 2025 General Appropriations Act, including those stated in the corresponding bicameral report, were approved at plenary sessions and following the collegial process of both houses of Congress. It is improbable, if not absolutely impossible, that I, on my own, could make any supposed insertions without the knowledge or approval of the members of both chambers of Congress. Ito ho, ang pinakamabigat. The 2025 General Appropriations Act was eventually signed into law by the President after what we, the members of the House of Representatives, understood to be a thorough scrutiny by His Excellency of each and every item to ensure that everything is in order. Okay. Klarong-klaro, sinasabi ni Saldico, although kasama ako sa nagkamada. Pero hindi naman ako pwedeng magkamada, pero ako rin ang mag-a-approve ng kinamada ko. May katulong ako. At mayroong nag-a-approve kung tama ba yung kinamada ko. Pero nung na-approve na ng level ko, House of Representatives, yung kinamada namin, siyempre, pagbando ng Speaker of the House na ayusin natin at aprobahan na natin itong kinamada ni Saldico. Pero hindi pa yun pinal, sabi ni Saldico. Kasi, proposal lang yung kinamada namin. Mayroong tao na may final say. Kung tama ba yung kinamada or mali ba? Pero kung kasabwat na yung tao na mag-review, kasabwat na, may alam na siya, binigyan na siya ng update at explanation na, boss, sabi ni Romualdez, boss, sir, naayos na siya ni Saldi yung usapan natin. Ayos na. Ayos na. Kompleto na yan. Oo, wag mo nang tingnan. Basta pirma ka na lang. Pero sabihin na ikaw bahala sa akin, ha? Martin, ha? Huwag niyo akong unsihin dyan. So, that's exactly what Saldi is saying. Because kung ikaw, mahal mo yung taong bayan, alam mo yung sinaksak na 350 billion in 2023. 450 plus billion in 2024. 480 billion in 2025. Kung ikaw, mahal mo yung taong bayan, alam mo, kasi hindi ka naman gago at tanga, at least tanga ka at gago, aminin mo, na ang flood control ay talagang negosyo yan. Pero nakita mo doon, kasi sinabi niya sinabi ni McCoy, I have read every page. 4,000 plus. 4,000 plus binasa ko. So nakita mo yung flood control amount.
Hindi mo pwedeng sabihin kay amin na pangandaman. Hindi mo pwedeng sabihin kay Bersamin na, kasi si Bersamin, sabi, boss, yung sa akin na yung sinasabi ni try give, isama mo rin diyan sa pagpirma mo. Ha? Di ba? Wag mong ibito yung pinag-usapan namin ni try give. Ha? Si try give, ang boss niyan si Angara eh. Si Angara nagpapasalamat dahil ginawang Secretary of Education. So, anong nangyari? Tinulugan. Hindi pinansin, hindi pinag-aralan, maski ang dami-daming pera na pwedeng lustayin sa flood control, hinayaan niya na mapirmahan. So, kung hindi ba pinirmahan, kung pinag-aralan ba niya at nakita niya yon at tinapyas niya, bilib na bilib ang taong bayan sa kanya. Pero hindi. Ngayon, bakit may pera sa Aguado? Ang sinasabi, kaparte kaya yan sa mga pinag-usapan ni Saldico at ni Martin Romualdez at ni Grispo sa 2025, doon sa 2024, kasama si Angara, and so on and so forth. So yun mga kababayan, maybe I'd like to hear your comments about yung statement ng Dito, malinaw ng statement ni Saldico, hindi siya nag-mastermind. So, sino? may Ang mastermind. mastermind. Hindi siya nag-mastermind. Siya lang yung driver. Halimbawa, kung magnakaw kayo ng isang bangko, mayroong driver or mayroong mayroong Getaway ka. hindi, siya yung driver. Siya ang driver. Siya ang Tama driver. siya. Siya ang nagdala ng mga So, merong pinakapuno ang sindikato. mayroong puno ng sindikato. Ayun. Oo. Yun ang nagplano lang Yan ang lahat. nagplano ng lahat. Dalawa. Pwedeng dalawa. Yung magpinsan. Allegedly. Yun ang nagplano ng kung ano pa yan yung movie na The Greatest Heist. Mas matinding greatest heist ito. So, Sek, pwede Pulidong pagplano. mapagkamalan na kaya hindi pa kinakancel yung passport. Oo. Kaya umikot kasi para... Siyempre, para makapag-ikot. At huwag maibalik dito. Huwag na ibalik mo na kasi ito na nga, nag-preliminary statement na nga. Na wala mong kinalaman dyan eh. Ano lang ko, one of the cogs of the machine. Oh. The machine is operated by somebody who does not sleep at night because he's doing something. Parang ganun. Oh, pare. Oh, ano masasabi nyo? Sleepless in Malacanang. Sleepless in Malacanang. Oh, kasi can you imagine babasahin mo yung 4,000? Hindi kita kung drop out ka sa College of Law, kaya ka nag-drop out dahil hindi mo kayang magbasa ng isang libro ng criminal law, isang libro ng civil law. O ayaw mong mag-aral. So, bakit mo pag-aaralan yung 4,000 pages ng dokumento? I'd rather negotiate with my partners in the House and in the Senate. Kaya nga nagulat sila eh. Nung may magtestigo na portion of the loot pala was being delivered to Aguado Street, which is only across Malacanang. Yes. Oh. At saka gayon, yung kanyang mga minions in the Senate, yung puting buhok at saka yung isang kuratong senador, gusto talagang i-evade. Alam mo, with due respect, napakapaltos yung reasoning ni Ping Lacson. Bakit daw niya pinospone or sinuspend ang hearing? One of the things he said was, hinintay pa namin yung desisyon ng judge kasi pinaaral namin yung notarial kung ayos ba yung Napaka-flimsy naman. Oo. Hindi nga, even if you look at it in terms of by analyzing it, even if it's proven that the testimony of that
the signature of the notary public is proven to be forged or does not match with their sample, it does not affect. Buti ng academic. The probity of the testimony. Because it's your word against Gutesa. It doesn't mean na kung pinorge yung kanyang signature, automatically na si Gutesa ang nag-forge. Pero, What if ang nag-forge doon yung kanyang mga clerk? Mayroong Medyo Miss Carter na. mayroong instruction siya na o sige, pag wala ako, Kaya na. at saka may, kung wala ako, yung magic pen na natin ang ano. Pero kadalasan naman talaga ganyan ang nangyayari sa Ganyan notary nangyayari. public. Tsaka So, may ano kailangan ni Gutesa policy kung ni Gutesa pareho yung kung ano? pirma. Ha? May dokumento galing sa tourism. Kinumpara yung pirma ng notaryo. Pareho. Oh. Pati So, isa na. wala talagang ano yun. Ang sinasabi dito ni ang aking Ang babalikan ko ito sinabi ni Carpio Morales. oh. Bakit pati passport ayaw, hindi pa pinaka-cancel? Siguro meron siya, itong dalawang mastermind, o tatlo, ha? Eh baka may pinagagawa pa kay Saldico. Baka nililipat-lipat na yung mga pera doon, di ba? Oh. Tapos, pinuspon pa ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Kaya Talaga nga- nagdidelay yung tactics. That's eh. why I'm explaining sa mga kabulastugan na sinasabi ni Coratong Baleling Senator. Lalo na doon sa issue ng pinapaaral pa, tapos dadalhin pa daw sa NBI ng handwriting expert. These are all useless. Because even if it's proven that the signature that appeared on the notary noong sinabit sa Senate ni Gutesa, even if it is proven that it is not the signature of this Espera, anong pangalan? Attorney Espera. Attorney Espera, it does still not prove na si Gutesa ang nag-force noon. Huh? That still have to be proven. Because there is a possibility, mga kababayan, na ang nag-force doon yung kanyang mga clerk upon the instruction of Espera. Oh. Kasi practice na nila yan na pag wala siya, pwedeng pumirma yung kanyang mga operator doon sa kanyang opisina. 24 hours nga yung kanyang 24/7. 24/7 na yung kanyang operation eh. Oh. Tsaka mayroong mga sabi-sabi. Ito pala empleyado ng empleyado ng BGMP. Government, Sino bang mga namumuno diyan sa BGMP? Under yan ng DILG. bawal pala yun eh. DILG o Magnonotaryo ka na. DILG o DOJ? Public Hindi, servant ka. DILG. Bureau of Jail yan eh. Advancement Technology. So, sino bang head ng DILG? Si John Bicrimo. So, pwede ba kayang yung head ng BGMP sabihin, Deny mo yan. tatanggalin ka namin pagka hindi mo ibulat-lat yan na peke yung firma mo. So, maraming factors. But ang bottom line, Mr. Ping Lacson, with due respect, sir, obvious ka na i-deviate mo yung istorya to something else. Yun po ang kinagalit ng taong bayan. Yun po ang kinagalit ng mga kasama mo sa Senado. Dinideviate mo para hindi matutumbukan yung pag-deliver ni Gutesa sa Aguado. Yun ang tunay dyan. You want to take out the Gutesa kasi ito lang yung testimony directly pointing Saldico and Martin Romualdez. And if you don't want na it will go to the doorstep of Malacanang yung delivery ng pera ng Aguado, alisin natin si Gutesa because he's the only witness that has said that. Okay? So, yun po mga kababayan. Now, doon sa sinasabi na si Marcos is the only person responsible sa paglustay ng pera dahil na nirelease niya yung bilyon-bilyon
na total niyan is 1.2 trillion sa DPWH at nagiging ghost. Si Justice Carpio mismo, an independent, Antonio Carpet. si Justice Antonio Carpio, siya mismo, pinaninindigan niya yung sinabi ni Saldico na ang presidente is the only person responsible Hindi pwede. for all this money coming out of the DBM na napunta sa DPWH, biniding, inimplement sa mga ghost at sa substandard at nagkabayaran, kinubra ng kontraktor, pinagparti-partihan ngayon. Dalawa kasi yan eh. Yung signature niya into law, yung General Appropriations Bill becoming General Appropriations Act, yun lang one check valve. At saka ang program. Oo. Pangalawa, na check valve dyan, yung disbursement. Dahil DBM, under nagdi-disburse. Ang nagdi-disburse niya. Kaya nga may By sinasabi authority of nga the President. may sinasabi nga sila Walang lusot. FLR. Ibig sabihin, pwede niyang hintuin. He could have stopped it. He could have stopped it, pero konti na lang yung na-stop. In fact, sabi ni Chanko, hininto niya kasi nakapagbigay na doon sa impeachment ni Sara, nagbigay na ng pera, na alokasyon sa mga congressmen. Tapos, maliban pa dyan, pare, yung unprogrammed funds. Yeah. Siya rin yung Control dyan eh. Siya may control. siya may control kung ano. So, hindi lang yung Kung sa saan pupunta. hindi lang yung sa GAA, yung NEP na dinagdagan, pati yung tinanggal sa NEP at ginawang Unprogram. pera sa unprogram na siya rin ang nag-dispense ng pera na yon. So, double whammy. And ito, pakinggan natin si Carpio, Justice Carpio, Antonio Carpio, kung gaano ka lala yung responsibility na ni Marcos dito sa pagpirma ng General Appropriations Act. Ito. The House and the Senate inserted 450 billion in public works funds. President Marcos Jr. vetoed only 29 billion. That 29 billion veto is just window dressing. In other words, inapproved ni Marcos Jr., so he owned up. Siya He mismo. is responsible for the 421 billion insertion. He cannot escape liability because he could have vetoed it. So yun ang sinasabi natin kanina, that kung pinag-aralan niya, if he only performed his duty under the Constitution, sinasabi kasi ng Constitution, ang budget, the approval of the budget, which becomes a law, is the responsibility of the President as mandated by the Constitution. So, kailangan may responsibility siya dyan sa ginagawa niya. Otherwise, it will become a culpable violation of the Constitution. And for lying to the people that he has nothing to do with it, that's a betrayal of public trust. So, these are highly impeachable offenses. And I heard sooner or later that there are already people doing preparation, the groundwork for an impeachment. It may not be, some people are saying it might not be successful, but because they still control the House. But I don't think the more people will get to know all these shady deals of Marcos, sooner or later, even the young men and women of the armed forces and the police might turn around
and withdraw their support. and might be concerned and ika nga yan, maiinganyo sila na makilahok dito sa malaking dagok ng ating bayan ngayon mga kababayan. Okay. So, Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Salamat po. maraming salamat po.